hindi pinangalanan ang nakasurvive. At ayon nga po sa ulat, nung siya'y nasa lifeboat na, siya ay humiling na kung pwede ay bumalik siya sa kanyang kwarto dahil may kukunin siya. Pinayagan naman siya, pero dapat ay mabilis na mabilis lang dahil nga nagkakagulo na at unti-unti nang lumulubog ang barko. Kaya hindi na nagsayang ng oras pa, dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pero bago siya makarating sa kanyang kwarto, ay nadaanan niya ang isang kwarto kung saan nagsusugal ang mga pasahero, lalo na ang mga mayayaman doon, yung palipas oras. Mahaba kasi yung biyahe na yun, yung Titanic na yun, mahaba yung kanilang pagbabiyahe. At nakita nung babae na nagkalat ang mga pera sa lamesa at sahig. Kasi nga nagkagulo na, nagtakbuhan na yung mga tao. Pero hindi niya kinuha ang mga pera. Kundi tumuloy siya sa kanyang kwarto. At pagdating niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang mga mamahalin niyang mga alahas tulad ng ginto at diamante. Pagdating niya sa kwarto, nakita niya yung mga alahas niya. Pero hindi rin niya kinuha ang mga alahas. Kundi ang dinampot niya ay 3 pirasong orange. At pagtapos ay bumalik na sa lifeboat. Nais ko pong sabihin ngayong umaga, tama ang pinili ng babae na kuhanin. Alam niya ang totoong kailangan niya. Alam niya ang tunay na makapagliligtas sa kanya. Hindi pera na nakita niya doon sa sugalan, hindi rin yung kanyang mga alahas na nakita niya sa kanyang kwarto, kundi yung mga orange. Bakit yung mga orange? Dahil lulubog yung barko, yun ay gabi na, nasa gitna sila ng dagat at sobrang lamig ng klima, palutang-lutang sila sa dagat at hindi nila alam kung hanggang kailan sila doon. Baka matagalan ang rescue. At doon sa gitna ng dagat, anong magagawa ng pera? Doon sa gitna ng dagat, anong magagawa ng alahas? Alam niya yun. Amen? Kaya ang kinuha niya ay mga orange. Para kapag nagutom siya, makakain niya yung mga orange sa gitna ng dagat. Amen? Naunawaan niyo po yung illustration. Para sa kanya, mga kapatid, ang mga orange pa rin ang tunay na kailangan niya. Kung bakit ko po yun naikwento ay dahil sa buhay na ito, dapat tama rin po ang piliin natin. Dapat alam natin ang totoong pangangailangan natin. Lalo na sa oras ng matinding pangangailangan, lalo na sa bingit ng kamatayan. Nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga, mga kapatid, ang Diyos pa rin talaga ang totoong kailangan natin. Amen. Amen. Ang Diyos pa rin talaga ang totoong kailangan natin. Amen. Ito pong ipapangaral ko, ito po yung simpleng mensahe lang. God is still we truly need. God is still we truly need. Ang Diyos pa rin talaga ang totoong kailangan natin. Can you say amen? Amen. Amen. Ang ating pong tagpo sa Bible na babasahin ay kinuha ko po sa book of Judges. Amen? Basahin po natin, Judges chapter 10, verses 6 to 16. Medyo mahaba po. Sundan niyo po ako. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga Diyos-Diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Ammonita at mga Filisteo. At ng taon din iyon, pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga Israelita sa Gilead, sa silangan ng ilog ng Jordan, na sakop noon ng mga Amoreo. Tumawid din ang mga taga-Amon sa kanluran ng ilog ng Jordan at nakipaglaban sa lahi ni Huda, Benjamin at sa sambahayan ni Ephraim. Dahil dito, labis na nahirapan ng Israel. Verse 10, kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabi nila, nagkasala po kami laban sa inyo dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos at sumamba sa mga imahen ni Baal. Verse 11 to 12, sumagot ang Panginoon nang pinahirapan kayo ng mga Ehipsyo, Amoreo, Ammonita, Filisteo, Sidoneo, Amalekita at mga Maon. Humingi kayo ng tulong sa akin at iniligtas ko kayo. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba
sa ibang mga Diyos. Kaya ngayon, hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan. Pero sinabi nila sa Panginoon, nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin nyo ang gusto nyong gawin sa amin, pero maawa po kayo, iligtas nyo po kami ngayon. Pagkatapos, itinakwil nila ang mga Diyos-Diyosan nila at sumamba sa Panginoon na kinalaunan, hindi na matiis ng Panginoon na makita silang nahihirapan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po isang daling manalangin ngayong umaga, Panginoon. Marami po salamat sa pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng discernment, O Diyos, ng karunungan, ng kaunawaan, Panginoong Diyos, patungkol po sa paksa na amin po pag-uusapan, ipapangaral ngayong umaga, Panginoong Diyos. Mangusap ka sa bawat isa na aming makilala na ikaw pa rin talaga, Panginoon Diyos, ang tunay na kailangan namin sa aming buhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is still we truly need. Una po natin pag-usapan when all is well. When all is well. Sa Tagalog ay kapag maayos ang lahat. Alam niyo mga kapatid, ito ang gusto ng Diyos. Maging maayos at bumuti ang buhay natin. Amen? Ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos po ay mabuti. Kaya ang nais ng Diyos ay mapabuti tayo. Mapabuti ang inyong pamilya, mapabuti ang inyong pag-aasawa, mapabuti ang inyong trabaho, mapabuti ang inyong negosyo, mapabuti ang inyong pag-aaral, mapabuti ang inyong kalusugan, mapabuti ang inyong relasyon sa inyong kapwa. Amen? God wants the best for us. Amen. Kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya tayong bigyan ng favor ng Panginoon. Amen. Kaya tayong paunlarin ng Panginoon. Amen. Kaya lang mga kapatid, sa kabilang banda, may panganib sa pagpapala. Amen? Aminin man po natin o hindi, kapag tayo ay pinagpapala na, kung hindi po tayo magiging maingat, ay napofocus tayo sa pagpapala at nakakalimutan natin ang nagpapala. Amen. Amen? Judges, sa ating pong binasa, Judges chapter 10 verse 6, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahe ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga Diyos-Diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Kapag binasa niyo po ang Bible, mga kapatid, paulit-ulit ganitong eksena, lalo na sa history portion ng Bible. Ito po yung mga tinatawag na history sa portion sa Bible. Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Ito po yung history, amen, na sa Bible na ang tinutukoy ay ang bansang Israel. Amen? Pagpapalain ng Diyos ang Israel, magiging okay ang lahat. At kapag nasanay ng Israel na okay ang lahat, matutuon ang focus nila sa iba at itatakwil nila ang Diyos. At sunod na mangyayari, lulusubin sila ng mga kaaway, sila'y matatalo, at sasakupin at gagawing mga bihag. Meron po isang halimbawa sa Judges chapter 3, verses 7 hanggang 15. Gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahe ni Baal at ni Asherah. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya, hinayaan niya silang matalo ni Haring Kushan, Rishataim ng Aram Naharaim. Amen? Ito po yung mga pangalan noon. Actually, ito rin po ay mga pangalan hanggang ngayon sa Middle East. Ayan po ba? Hallelujah. Ito po sila ngayon, yung mga modern countries, yung mga binabanggit dito na lugar, sila ngayon yung mga nasa kasalukuyan nasa Middle East. Amen po ba? Sila ay sinakop nito sa loob ng 8 taon. Pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay si Othniel, na anak ni Kenas, na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at pinamunuan niya ang Israel. Nakipaglaban siya kay Haring Kushan, Rishataim ng Aram at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Verse 11, kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon at pagkatapos ay namatay si Othniel. Verse 12, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito, ipinasakop sila ng Panginoon ulit kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Amonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ng Israel at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng 18 taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon
Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Napansin niyo po ba yung sequence, mga kapatid? Talagang sinadya ko po na basahin lahat. Maayos ang lahat, tapos makakalimutan nila ang Diyos, sasamba sila sa ibang Diyos, tapos lulusupin sila ng kaaway nila. Gagawin sila mga bihag. Ngayon, kapag sila'y nandun na, naging bihag na, tatawag sila sa buhay ng Diyos at tutulungan sila ng Diyos. Pero mga kapatid, ang gusto ko pong pansinin dito ay yung nasa verse 11. Pabalik po sa verse 11, kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. Amen? Ito po yung matapos silang magtagumpay, matapos silang iligtas ng Panginoon mula sa kaaway, nagkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay magandang pangyayari. Ang kapayapaan po ay gusto natin. Ang kapayapaan po ay gusto rin ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin nitong verse 11, mga kapatid, na merong kapayapaan sa loob ng 40 years. Ibig sabihin, walang kaaway. Walang sagabal. Walang pahirap. Sa madaling sabi, maayos ang lahat. May kapayapaan sa loob ng 40 years. Amen? Okay ang lahat. All is well. Everything is fine. The sun is bright. Amen? Kaya lang, kagaya na sinabi ko kanina, ito nga ang panganib, hindi ibig sabihin na okay ang lahat, ay nagiging okay na rin tayo sa Diyos. Ito ang totoo, mga kapatid. Amen? When all is well, when everything is fine, we tend to forget God. Kapag maayos ang lahat, kapag walang pahirap, kapag walang problema, nakakalimot tayo sa Diyos. Napasin yung sequence ng mga Israelita, okay na naman, kalimutan naman ang Diyos, pwede na natin gawin lahat ng gusto natin gawin, samba tayo sa ibang Diyos, nagkagalit ang Diyos, ipapasakop sila sa mga kalaban, nahirapan na naman sila, Lord, tulong. Amen? Pero pansin nyo, kapag maayos ang lahat, mga kapatid, nakakalimutan ng tao ang Diyos. Amen? Ngayon ang tanong, mga kapatid, ay bakit nakakalimutan ng Diyos? Ang sagot, mga kapatid, ay dahil natutuon ang atensyon natin sa ibang Diyos. Bakit nakakalimutan ng Diyos? Ang sagot, dahil natutuon ang focus natin sa ibang Diyos. Amen. Basahin natin ulit yung verse 6 ng ating main text. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon. Pansinin niyo yun. At sumamba sila sa mga imahe ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga Diyos-Diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Sabi sa binasa natin, mga kapatid, itinakwil nila ang Panginoon dahil sasamba sila sa ibang mga Diyos. Ang tawag po dito ng Bible ay idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Bible times, mga kapatid, literal, ang sinasamba nila ay mga imahe o rebulto o mga larawan. Actually, hanggang ngayon naman ay nangyayari pa rin ito. Amen po ba? Amen. Pero, mga kapatid, may pero. Hindi na lang pagsamba sa mga imahe o rebulto ang idolatry ngayon. Kung hindi ka pa aware, Pastor, hindi ako sumasamba sa mga rebulto, sa mga larawan. Kaya hindi ako nag-idolatry. Pero mga kapatid, sa modern times, ang idolatry ay hindi na lang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Pansinin natin yung ibig sabihin ng idolatry. Ang ibig sabihin ng idolatry, putting someone or something before God. Putting someone or something before God. Sa Tagalog, mga kapatid, ang idolatry ay kapag inuuna ang ibang tao o ibang bagay kaysa sa Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na hindi ka sumasamba sa mga imahe o sa mga rebulto ay hindi ka na nag-a-idolatry. Amen? Sabi pa dyan, an idol is anything, anything dapat meron dyan, anyone that replaces the one true God. Ang idol daw, mga kapatid, ay anumang bagay na pumapalit sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, ang idol ay pwedeng tao, kamag-anak o kaibigan natin. Kapag bumisita si kamag-anak o si kaibigan sa bahay ng araw ng linggo, ng alas 9 ng umaga, ay, hindi mo na ako makakadalo.
May buisita, may bisita. Pinagpalit mo ang Panginoon, and that's idolatry. Paprush ulit ng idolatry. Hindi mo na ako makaka-attend. Dumating si kamag-anak, dumating si classmate, dumating si kaibigan. Pero alam mo, araw ng linggo, anong tamang approach? Makakapaghintay ka ba? May simpa kami ngayon. May kung makapaghintay ka, hintayin mo ako. Pero kung hindi ka makapaghintay, sama ka na lang sa akin sa church. Amen. Pero hindi ka attend, nako. Hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero kapag inuna mong iba, sa Diyos, that's idolatry. Amen? Ang idol ay pwedeng activity, hobby, school, o trabaho. Hindi ako makakapunta sa church. May birthday. May swimming. May gala. May assignment. May overtime sa trabaho. Ano sabi ulit ng idolatry? Anything or anyone, someone or something you are putting before God. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, listen, bakit ganun na lang ang pag-discourage ko? Totoo ito, dinidiscourage ko bawat isa, lalo na sa mga talagang seryoso sa Panginoon, dinidiscourage ko na magkaroon kayo ng trabaho ng linggo. Parang tahimik ka ata. Amen? Amen. Dahil mga kapatid, alam natin, Sunday is Lord's Day. Amen. Ang araw ng linggo, araw para sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag linggo, dapat nasa church tayo. Amen. Dapat kapag linggo, ang oras natin sa Panginoon lang. Amen. Kaya dinidiscourage ko, ay pasok ka ng linggo, mga kapatid, naniniwala ako. Amen, kalooban ng Panginoon na kapag araw ng linggo ikaw ay nasa church at dahil kalooban nyo ng Panginoon, pwede mong hingin sa Panginoon at alam nyo ba mga kapatid, kaya ibigay ng Panginoon, magkaroon ka ng trabaho na walang pasok ng Sabado at Linggo? Amen. Kasi kalooban niya nasa church ka. Gusto niya, nandito ka pag araw ng linggo. Ikaw lang talagang may gusto na may pasok sa linggo. Diba? Lord's Day, tapos sasabihin ng Panginoon, alam niyo kung ang Panginoon di sa church, ay, wala sila lahat ah. May pasok lahat. Buti naman may pasok lahat. Ganun ba yun? Hindi, di ba mga kapatid? Sunday is Lord's Day. Alam niyo ng Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nagtatrabaho at sa mga estudyante na magkakaroon ng trabaho, sa hinaharap, kalaunan, hingin mo sa Panginoon, Lord, ayokong mawala sa church ng Sunday. Amen. Ang pasok ko, bigyan mo ko, Monday to Friday lang. Meron ba ganon? Meron. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kapag may ibang umagaw nun, ng oras natin para sa Panginoon, that is considered an idolatry. Amen. Amen? Anyone or anything that we put first before God is idolatry. Amen? Hallelujah. Ngayon mga kapatid, bakit nagiging idol yung mga tao o yung mga bagay na yon? Una, dahil pwedeng doon tayo nasisiyahan. Amen? Sino ba namang hindi magiging masaya sa birthday? Amen? Katulad nitong nakaraan, may nag-birthday. Amen? Ipinaghanda tayo ni Brother Ogie mamaya, nandun sa ano. Amen? Sino ba namang may ayaw nun, di ba? Sino dito ayaw namang may birthday? Ako ayoko nang may birthday kapag walang handa. Hero lang, amen. Sino ba namang ayaw ng swimming? Sino ba namang may ayaw ng gala? Tama po ba? So nagkakaroon tayo ng ibang idol kasi doon tayo nasisiyahan. Birthday. Amen. Sa church, lugaw lang. Dito, spaghetti. May toppings pa ng hotdog at cheese. Amen. Yun mo sa swimming, di ba? Sa church, ganun ka lang. Pero sa swimming, di ba? Aminin natin, amen po ba? Bakit nagkakaroon
namatay ng mga idol. Amen? Ikalawa, mga kapatid, dahil pwedeng may ibinibigay sa atin yung mga bagay na yun na nasa satisfy tayo. Bigay lang ako na halimbawa, tumataas ang grades ko kapag aral ako ng aral. Kaya mag-aaral ako ng mag-aaral. Kaya lang, to the expense na napapabayaan mo ang oras mo para sa Panginoon. Lumalaki ang benta namin kapag bukas kami ng linggo. Kaya magtitinda kami ng magtitinda ng linggo. Andiyan pa po ba kayo? May nakukuha tayo doon, nasa satisfied ako, grabe. Pagbabad ako sa school, tumatas yung grabe, pagtinda kami ng tinda. Lalo nung paglinggo, ang pinakamabentang araw sa isang linggo, linggo. Lalo sa mga tindahan. Kaya Lord, sorry, tindahan muna. Amen? Masaya kapag umaalis. Amen po ba mga kapatid? Masaya kapag tumataas ang grades. Masaya kapag lumalaki ang benta. Masaya kapag pinupuri ka ng boss mo sa trabaho. Masaya kapag maganda ang lahat ng nangyayari sa'yo. Amen po ba? Mga kapatid, maganda tayo maglokohan. Amen po ba? Masaya kapag maganda, okay lahat ng nangyayari sa'yo. Amen po ba? Walang problema, walang hirap, walang gulo. Sabi nga sa binasa natin, may kapayapaan. All is well. Everything is fine. At dahil may kapayapaan, dahil nasisiyahan sa mga ginagawa at pinupuntan, dahil tumataas ang grades, dahil lumalaki ang benta, ang nangyayari, doon na natutuon ang focus natin. Na-focus na sa grades, na-focus na sa pera, na-focus na sa trabaho, na-focus na sa negosyo, na-focus na sa hobby, na-focus na sa pamilya, at na-focus na sa marami pang mga bagay. Amen. Lilinawin ko po ngayong umaga, mga kapatid. Hindi po masama ang magkaroon ka ng mataas na grades. Kung ikaw ay merong mataas na grades, congratulations, praise God, amen. Kasama mo ko na nakikipagsaya. Amen? Amen? Hindi po masama na ikaw po ay magkaroon ng pera. Hindi po masama na lumaki ang benta niyo sa tindahan. Hindi po masama ang trabaho. Hindi po masama ang pumunta sa birthday. Hindi po masama ang gumala. Hindi po masama ang negosyo. Hindi po masama ang pamilya. Amen. Kung di kayo umaga mga kapatid, ang masama ay kapag inuuna natin ang mga bagay na yun kaysa sa Diyos. Naunawain niyo po ba? Amen. Because that is an idolatry. Ang tawag po doon mga kapatid ay idolatry. At ang idolatry po ay ayaw ng Diyos. Ang idolatry mga kapatid, kasalanan sa Diyos. Exodus chapter 20 verse 3, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Ito po ang kauna-unahang utos sa Ten Commandments. Sino pong pamilyar sa Ten Commandments? Amen. Ang number 1 doon ay ito. You shall have no other gods or idols before me, said God. Sinabi ng Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag kang magkakaroon ng mga ibang Diyos maliban sa akin. Ang ipinupunto dito ng Diyos, dapat ako ang una. Dapat wala akong kaagaw. Dapat ako ang priority. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Mabuti po na pinagpapala tayo. Mabuti po na umuunlad ka. Mabuti na nagiging maayos ang buhay mo. Kaya lang sa kabilang banda, itong problema, yung nagiging kampante tayo at nakakalimutan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi po natutuwa ang Panginoon sa ganun. Kaya may gagawin ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? Pangalawa, pag-usapan natin, God will send trouble. Amen? Magpapadala ang Diyos ng problema, ng krisis, ng sakuna. 40 years na may kapayapaan ng Israel. At sa sobrang tagal na may kapayapaan, walang problema, maayos ang lahat. Pero sa kabilang banda, nakalimutan naman nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Nakalimutan nila ang Diyos na nagpala sa kanilang mga buhay. Amen. Napansin niyo mga kapatid, God will send trouble. Ang kabaliktaran ng kapayapaan, trouble. Nasa mapayapang kondisyon ka na, nasa mapayapang kalagayan ka na, pero nalilimutan mo ang Diyos, mga kapatid, padadalang ka ng trouble. Amen? Amen. 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 Amen po ba? Amen. Wow, grabe yung peace, grabe, all is well. May danger. Amen? Bumaling sila sa ibang mga Diyos na hindi naman tunay na Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tingnan nyo mga kapatid, verses 7 hanggang 9. Dahil dito, nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Amonita at mga Filisteo. At ng taon din iyon,
pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nilang lahat ng mga Israelita sa Gilead, sa silangan ng ilog ng Jordan, na sakop noon ng mga Amoreo. Tumawid din ng mga taga-Amon sa kanluran ng ilog ng Jordan at nakipaglaban sa lahi ni Huda, Benjamin at ang sasambahayan ni Ephraim. Dahil dito, labis na nahirapan ng Israel. Pansinin nyo mga kapatid, yung sabi sa bandang dulo, labis na nahirapan ng Israel. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, okay, masyado na kayong naging kampante, masyado na kayong masaya, na hindi naman ako ang dahilan ng inyong kasiyahan. Nakalimutan nyo na ako, magpapadala ako ng problema na mahirap. As in, mahirap. Amen po ba? Amen. Binabasa natin sa Bible, hindi po ako nag-iimbento. Sabi sa binasa natin sa bandang dulo, labis na nahirapan ang Israel. Tanong mga kapatid, masama na ba ang Diyos dahil nagbigay siya ng matinding problema sa Israel? Masama na ba ang Diyos kung bigyan kanya ng mahirap na problema? Amen po ba? Amen. Yung problemang maiiyak ka na lang, yung problemang sasakit ang ulo mo, at yung problemang parang mamamatay ka na. Ang sagot mga kapatid ay hindi po masama ang Diyos. Amen. Dahil ang totoo, palaging may layunin ng Diyos kapag tayo ay dumadaan sa mga mahihirap na problema ng ating buhay. At ang pangunahing layunin ng Diyos mga kapatid, to call our attention. Ulitin ko, to call our attention. Tawagin ang atensyon mo at atensyon ko. Amen po ba? Amen. Kasi nga, when all is well, when everything is fine, nakakalimutan natin ang Diyos. Paminsan, hindi natin kilala ang Diyos. Natutuon tayo sa ibang mga bagay. At dahil natutuon tayo sa ibang mga bagay, mga kapatid, pakinggan mo ito, tatawagin ng Diyos ang atensyon natin pabalik sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng mga matitinding problema. Tingnan niyo po ang sunod na nangyari, verse 10. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Then the Israelites cried out to the Lord. Sinabi nila, nagkasala po kami laban sa inyo dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos at sumamba sa mga imahe ni Baal. Pansinin niyo mga kapatid, humingi ng tulong sa Panginoon. Cried out to the Lord. Ang tanong ngayong umaga mga kapatid, nung sila ay nasa 40 years na kapayapaan, umiiyak kaya sila sa Panginoon? Tumatawag kaya sila sa Panginoon? Lumalapit kaya sila sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Pero nung nahihirapan na sila, pinagbubugbog na sila ng mga kalaban nila, pinaghahataw na sila ng mga kalaban nila, Lord, tulong! Nakuha niyo po ba yung punto? Amen. Pero kapag nasa kapayapaan, woo! Life is good, all is well, everything is fine. The sun is bright. God? Who's God? Church? What is church? Bible? What is Bible? Ang kapatid cried out, umiyak na talaga sila sa Panginoon sa labis na kahirapan. Sabi ng Panginoon, okay, you forget me, Israelites, then I will turn you to your enemies. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Mga kapatid, ito'y patunay. Pansinin nyo ito. Totoo ito mga kapatid, totoo ito. Ito'y patunay ng mga tao mas lumalapit sa Diyos sa panahon ng krisis kaysa sa panahon ng kasaganaan. Amen. Sinong naniniwala? Sinong sangayon? Amen. Ang tao mas lumalapit sa Diyos kapag nahihirapan na. Amen. Pero kapag all is well, mga kapatid, bilipin. Mamaya mapapansin ninyo. Amen po ba? Amen. Kapag nagigipit na. May mga tagpo po sa Bible na pinapatunayan po yun. Exodus chapter 14 verse 10. Nang papalapit ng Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Ito po yung tagpo ng mga Israelita ay nakalabas na sa Ehipto mula sa matagal na pagkakabihan. Pero hinabol sila ng Faraon at ng mga sundalo ng Faraon. Tapos dumating sila sa tapat ng Red Sea. Ito'y napapanood niyo po siguro kapag mahal na araw. Yung 10 Commandments, amen? Si Moses, nililig niyang Israel. Ngayon, pagdating nila sa isang lugar, dun sa Red Sea, ang nasa harapan nila Red Sea. Pag tumingin naman sila sa likod,
Yung mga kalaban, yung mga Ehipsyo kasama si Paraon, hinahabol sila, papatayin sila. So mga kapatid, sila ngayon ay nasa gitna. Naiipit, nagigipit. Amen? Nabasa natin, nagsimula silang matakot. At anong ginawa nila? Nung natatakot na sila, nung nagigipit na sila, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pansin niyo ba yan? Amen. Humingi ng tulong sa Panginoon. Kapag nasa isang sitwasyong naiipit o nagigipit, doon tatawag sa Panginoon. Meron pang isang tagpo mga kapatid sa New Testament, Matthew chapter 8 verses 23 to 25. Sumakay sa bangka si Jesus at sumamang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ng kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya, ginising, Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo. Amen. Ngayon mga kapatid, ito naman tagpong ito ang mga alagad ng Panginoon. Sila'y nasa bangka. At habang sila'y nasa bangka, naglalayag, biglang dumating ang napakalakas na bagyo na halos lumubog ang kanilang bangka. Anong sabi mga kapatid? Nilapitan ng Panginoon ng mga alagad para humingi ng tulong. Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo. Ngayon mga kapatid, wala tayong nabasa na noong wala pang bagyo, smooth sailing ang bangka ay kausap nila ang Panginoon. O lumalapit sila sa Panginoon. Pansinin niyo yung sinabi mga kapatid. Natutulog doon si Jesus. So anong meron, pastor? Anong ibig sabihin nito? Natutulog ang Panginoon. Natutulog ang Panginoon dahil pwedeng walang pumapansin sa kanya doon sa bangka. Kasama niya 12 mga alagad. Pero pwede siguro na sila lang ang nag-uusap, hindi nila pinapansin ng Panginoon. Kasi smooth sailing yung bangka. Oh, ganda ng mga isda. Oh, tingin niyo, ang Panginoon nandun sa likod, walang pumapansin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, natulog na lang. Pero, nung dumating na yung malakas na bagyo, yung hindi nila pinapansin, limunan silang lahat sa Panginoon. Shoo! Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo. Amen po ba? Amen. Minsan, kapag all is well, hindi natin pinapansin ng Panginoon. Amen. Tulog na lang. Pero alam ng Panginoon, darating ang araw, tatawag ka rin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kung kailan malulunod na, tsaka lang tatawag sa Panginoon. Kita ba natin ang katotohanan ngayong umaga? Amen. Alam niyo mga kapatid, totoo rin po yun sa panahon natin ngayon. Amen? May ipapanood po ko sa inyong video. Pwede pong pa-flash. Pakilakasan yung volume. May volume. Wala kayo. Wala. Pag nakakulit na siya sa ano, no? Ayaw. Ba't ka ayaw na? Meron kaya dito? Ito po yun. Papakita ko na lang po sa inyo. Hindi kaya? Sayang, di rinig. Pa-play pa rin ako, Julie. Pa-play pa rin ako. Kita niyo po ba? Hindi ko rin paano lakasan. Lakasan ko rin. Narinig niyo po yung sinasabi? Hindi ano? Narinig niyo po yung sinasabi? Lalapit ko po ah. Ha? Ay, balik, ano na pala ito? Ito. Sa pala yun, iba na pala ito.
Ito po yung nangyaring lindol nung kamakailan sa Cebu. Nabalitaan niyo po yon? Itong mga nakarang araw lang. Ano pong napansin niyo sa video? Nagkakagulo? At ano po yan, Mr. Maria? Tinatawag nila si Jesus Christ. Habang lumilindol, habang natataranta sila, ang lumalabas sa bibig nila ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ano pong gusto ko ipakita dito ngayong umaga? Tumawag sila sa Panginoon, napatawag sila bigla sa Panginoon. Ngayon ang tanong mga kapatid, bago mangyari ang lindol, naalala kaya nila ang Panginoon? Tumatawag kaya sila sa Panginoon? Nabibigkas kaya nila yung pangalang Jesus? May pakialam kaya sila sa Panginoon? Kasi ito isang event. Pag sinabing event, kasiyahan yun. Pero nung niyanig nung nagkaroon ng earthquake, actually mga kapatid, ito ang nag-inspire sa akin na gawin ang pangangaral na ito ngayong umaga. Yung nangyaring lindol sa Cebu. Amen. Ano makikita po natin sa tagpong yun? Una, alam ng tao na may Diyos. Amen po ba? Tinawag nga nila ang Panginoon eh. Ikalawa, alam nilang may Diyos, alam nila ng totoong makakatulong sa kanila yung Panginoon. Lalo na nung oras na yun. Lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Lalo na sa oras ng kagipitan. Lalo na sa oras ng krisis at sakuna. Amen? Mga kapatid, pansinin nyo ito. Habang lumilindol, habang natataranta sila, hindi lumalabas sa bibig nila ay pera. Pera! 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 Medal! 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 Position! Position! Kasikatan! Kasikatan! Fortuner! Fortuner! Manager! Manager! Pansinin nyo? Ang lumalabas sa bibig na nila, Panginoon! Panginoon! Amen po ba? Wala nang kwenta yung mga material na bagay kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi na nila naalala yung pera nila. Hindi na nila naalala yung magandang bahay nila. Hindi na nila naalala yung sasakyan nila. Hindi na nila naalala yung posisyon nila. Ang lumalabas na lang sa bibig nila, Oh God, Panginoong Jesus, Jesus Christ, help us. Kamusta ka, kapatid ko sa Panginoon? Kamusta yung mga makakapanood dito sa online? Amen po ba? Alam niyo, ang ganda mga kapatid, may nabasa ako. Earthquake, tama ba? Andiyan ba yan? Earthquake. Wala? Hindi ko na isama? Wala. Seryoso? Wala? Hindi ko na isama? Sorry. Sabi dito, earthquake is more than just a shaking. It is a wake-up call, not just for Christians, but also for those who have not yet accepted Christ. Nabasa ko yung doon habang yung sa mga lindol. Maraming mga Christian nag-post ng gano'n. Amen? Yung earthquake daw na nangyari, hindi yan basta niyanig lang o nag-shake lang talaga, kundi merong ipinapaalam ng Panginoon. Masyado na kayong masaya. Nawala, hindi naman ako ang kasiyahan ninyo. Masyado na kayong mapayapa. Lilintulin ko. Yayanigin ko kayo. Kaya alam niyo minsan mga kapatid, pag nakakaramdam ka ng pagyanig sa buhay, huwag ka tumingin sa kanan, sa kaliwa, sa baba, tingin ka sa taas. Lord, yayanig atang buhay ko ngayon Yayanigin ka. Mga kapatid, pag naging kampante ka na masyado, yayanigin ka. Amen? Pag lumalapit ka sa Panginoon, pagsubok. Kapag lumalayo ka sa Panginoon, problema. Kaya mamimili ka lang, pagsubok, problema. Ang pagsubok mga kapatid, laging may hatid yun na mabuti. Kaya ka sinusubukan dahil mayroong gustong lumabas sa'yo. Sa pagsubok, doon ka natututo. Kapag binibigyan ka ng test, di ba doon ka natututo? Tama po ba? Kaya ang pagsubok hindi masama.
Pero kapag lumalayo ka sa Panginoon, doon ka magsisimulang magkaroon ng mga problema. Kaya kapag sumusod ka sa Panginoon na hindi magandang pangyayari, hindi yung problema, pagsubok yon. Sinusubukan ka ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Ngayong umaga mga kapatid, kapag okay na kasi ang lahat, ang nangyayari kasi ganito, kapag nagiging maayos ang lahat, nasa kapayapaan ng 40 years, ang pwedeng mangyari ay baka nagtitiwala ka na sa sarili mo. Baka nagtitiwala ka na sa abilidad mo. Baka nagtitiwala ka na sa talino mo. Baka nagtitiwala ka na sa pera mo. Baka nagtitiwala ka na sa trabaho mo. Baka nagtitiwala ka na sa negosyo mo. Amen po ba? Amen. Kaya niyayanig tayo minsan ng Diyos. Bakit? Para ipaalam at para ipaalala na ang Diyos pa rin talaga ang totoong kailangan natin. Amen. Okay. Diyan ka na pala nagtitiwala. Okay, let's see. Lord, patawad. Amen po ba? Amen. Gustong ipakita ng Diyos sa pamamagitan ng mga matinding problema at mga sakuna tulad ng lindol na hindi tayo maliligtas ng pera. Hindi ka maliligtas ng iyong bahay. Hindi ka maliligtas ng iyong katayuan sa buhay, ng iyong posisyon. Hindi po masama yung mga bagay niyon. Kundi ang pinupunto ko, hindi ka maliligtas ng mga bagay niyon. Amen po ba? Yun ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Judges chapter 10 verses 13 to 14. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya ngayon, hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin o unahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan. Mga kapatid doon, nagsiselos ang Panginoon. Oh, bakit sa akin kayo lumalapit? Samantalang dati hindi nyo ako kilala. Hindi ko kayo makita sa church, sabi ng Panginoon. Oh, doon kayo lumapit. Yung mga pinagtiwalaan nyo, yung mga inunan nyo, yung mga nagpakas. Okay, nagigits mo ba ang point? Amen. Bakit ngayon? Ako na, pangalan ko lang tinatawag ninyo. Amen? Alam niyo mga kapatid, itong totoo, nasasaktan ng Panginoon kapag nalilimutan at isinasantabi natin siya. Amen. That's true. Pero sumagot ang mga Israelita, verse 15, pero sinabi nila sa Panginoon, nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin yung gusto nyong gawin sa amin, pero maawa po kayo, iligtas niyo po kami ngayon. Amen? Pansinin niyo po ang dalawang katotohanan mula dito mga kapatid, kapag inuuna natin ang iba kaysa sa Panginoon ay nagkakasala tayo. Sabi nila, nagkasala po kami, inuuna namin ang iba. Ikalawa, hindi maganda ang kinahihinatnan kapag inuuna natin ang iba kaysa sa Diyos. Amen. Amen. Na-realize, nakilala ng mga Israelita na ang Diyos nga talaga ang totoong kailangan nila. Ang Diyos talaga ang totoong makakapagligtas sa kanila. Kaya alam niyo mga kapatid, listen, habang ginagawa ko ito, hindi papayagan ng Diyos na maging okay ka. Hindi papayagan ng Diyos na maging maayos ang buhay mo na wala ang Panginoon sa buhay mo. Iniwala ko hindi papayag ang Panginoon na okay ka, maayos ang lahat, pero wala ang Panginoon sa buhay mo. Listen to this. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, kasi kapag nangyari yun, okay naman ako kahit wala ang Panginoon sa buhay ko. Okay naman ako kahit hindi ako nagsisimba. Okay naman ako kahit hindi ako nananalangin. Okay naman ako kahit hindi nagbabasa ng Bible. Okay naman ako kahit hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Okay naman ako kahit hindi ako lumalapit sa Panginoon. Kaya, bakit pa ako lalapit sa Panginoon? Nag-gets niyo po ba? Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na hindi yung papayagan ng Diyos na mangyari. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pangunahing dahilan kung bakit tayo, ang tao nilikha ng Diyos, ay para magkaroon ng personal at malapit na relasyon sa Diyos. Amen. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao, tapos sinabi ng Diyos, bahala na kayo sa buhay niyo, Adan, bahala ka na, Eva, bahala ka na. Gawin niyo kung ano gusto niyo gawin. Hindi, mga kapatid, nang likhain niya ang tao, ang gusto ng Panginoon, makausap niya palagi ang tao. Amen. Relationship, ang gusto ng Diyos, makasama niya ang tao. Ang gusto ng Diyos, magkakilanlan sila ng tao. Amen. Kilalanin mo ako, kikilalanin kita. Di ba yun ang relationship? Amen? Sa lahat po ng may mga ka-relationship dito, sana all. Amen? Di ba? Gusto mo laging kasama yung iyong kabiyak. Ay, mali ate na sabi ko. Kasi wala nag-amen eh. Hindi, pastor ako ng gusto. Yun na lang po. Di ba gusto mo laging kasama yung iyong asawa, yung iyong nobyo, yung inobya, para bang kulang
Yung araw mo kapag hindi mo siya nakakausap, hindi mo siya nakakasama, yun ang gusto ng Diyos sa tao. Gusto laging magkasama, gusto laging kausap, yung nga, may oras. Para bang, kamusta ang tao? Isang tao naman, kamusta kayo ang Panginoon? Yung gano'n parang naaalala ang isa't isa. Relationship. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, ang totoo, laging hinahanap ng Diyos ang tao. Nung magkasala sina Adan at sina Eva sa hardin, di ba hinanap sila ng Diyos? Adan, tatakot lang sina Adan kasi alam nila, nakagawa na sila ng mali. Pero mga kapatid, totoo, hindi lang yung totoo doon sa hardin, totoo din yun hanggang ngayon. Naghahanap ang Diyos sa napakarami pang mga tao. Kasi gusto niya magkaroon ng relationship sa kanila. Amen po ba? Bilang ama at bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na mas makilala pa natin siya. Kaya, kapag nakita mo ang sarili mo, pakinggan mo ito, kapag nakita mo ang sarili mo, na parang ang layo mo na sa Diyos, tapos maayos naman ang lahat, naku, maghanda ka. Pakayanigin ka. Amen po ba? Kaya huwag kayong maniwala, di, okay naman ako kahit wala ang Panginoon. Ngayon, amen po ba? Hindi papayag ang Panginoon na hindi mo siya maaalala. Amen po ba? Alam niyo itong totoo mga kapatid eh. Sa bingit ng kamatayan, di ba? Ang pumapasok na lang sa isip ng mga tao, Panginoon. Do you agree? Marami na akong napuntahan na yung mga na bedridden, isasama ko, Pastor, ipanalangin mo naman. Hindi na makatayo, hindi na mamulat yung mata. Naniniwala ko, habang nakahiga sila, pinapasod ko sa panalangin, minsan nga lumuluha pa sila, kita ko, hindi na sila ngamulat, pero may pumapatak na luha minsan. Pag pinapasod ko na sila sa sinner's prayer, tanggapin natin si Jesus Christ. Naniniwala ko mga kapatid, habang nananalangin kami, hindi na nila naiisip yung anumang mga material na bagay. Pansinin nyo, kapag nasa pingit na lang kamatay ng tao, ang pumapasok na lang sa kanyang isip, Panginoon. Pero mo, doon pa rin mga kapatid, ang bagsak pa rin talaga sa Panginoon. Napansin niyo po ba? Mamatay na ako, pang pakialam po sa mga bagay na yan. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya tignan niyo mga kapatid, Lamentation chapter 3 verses 17 to 18. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ng kasaganaan. Makatakot ito. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Ito po si Prophet Jeremiah. Amen? Meron pong si Prophet Jeremiah nasa Bible. Siya pong nagsulat niyan ng Lamentation. Ibig sabihin ng Lamentation ay panagoy. Ang lalim ay panagoy. O parang sa mababaw na salin yung pag-iyak. Kasi ito yung panahon ng Israel, yun nga, talikod ng talikod sa Diyos, ang tigas ng ulo, suway ng suway, lagi silang dinadala ng Panginoon sa mahirap na kalagayan. At nasabi ni Jeremiah, mga kapatid, pansinin nyo, tingin kayo lahat sa akin, kapag okay ng lahat, tapos hindi mo naaalala ang Panginoon, pwede kanyang alisin sa magandang kalagayan. Hindi po ako nananakot ngayong umaga, amen po ba? Nangangaral lang. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya anong kailangan gawin mga kapatid? Pangatlo panghuli, acknowledge God. Always acknowledge God. Laging kilalanin ng Diyos. May problema, walang problema, magtiwala pa rin sa Diyos. Mabuti ang nangyayari, hindi mabuti ang nangyayari, lumapit pa rin sa Panginoon. Maayos ang lahat, hindi maayos ang lahat, unahin pa rin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. May walang problema, praise God. Pero hindi ibig sabihin na walang problema, hindi nalalapit sa Panginoon. Kapag walang problema, ang dapat gawin, palaging magpasalamat sa Panginoon. Amen. Pero kapag nasa kalagitnaan lang yung problema, amen, edi mas lalo ka nga lumapit sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Ituloy po natin yung pagbasa sa Lamentation chapter 3. Sundan niyo po ako ha. Amen. Ito po yung mga sumunod na talata. Napakasakit isipin ng mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Praise God. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po natin kinuha yung kinanta natin last Sunday. Pag-ibig
pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaling. Biyaya niya'y ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ito yun, araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang habag. Nakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang ganda naman sinabi dito, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti para sa isang tao na kahit bata pa ay matuto ng sumunod. Sabi o, bata pa ay matuto ng sumunod. Isa pa, bata pa ay matuto ng sumunod. Ganda na kasunod na sinabi, kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, ito'y pwedeng sa mga problema, ito'y pwedeng sa mga lindol, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Lord, tinuturuan mo ba ako kung bakit ako nasa ganitong kalagayan? Verse 29, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Sabi ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, pwede tayong alisin ng Panginoon sa magandang kalagayan. Bakit? Para makita natin na ang Panginoon ang lahat para sa atin. Para matutunan nating magtiwala sa Panginoon. At para maunawaan natin kung paano magpakumbaba. Kasi mga kapatid, may tendency na kapag maayos ang lahat, pwedeng magmalaki ang ating puso. Okay ang lahat. At dahil ito sa akin, I don't need God, hindi ko kailangan ng Panginoon. Maayos ang lahat. All is well. Everything is fine. Amen? Pero kagaya ng pamagat ng pangangaral na ito, mga kapatid, ang Diyos pa rin talaga ang kailangan natin. Amen. Amen. Nalagay ko ba ito? Baka ito hindi ko pa rin nailagay. Pag hindi ko nailagay ito, uwihan na tayo. Paborito ko pong quote ito, mga kapatid. Paborito ko talaga ito. God without man is still God. But man without God is nothing. Amen. Paborito ko yan. Hindi na nawawala sa puso ko. Ang Diyos, kapag walang tao, Diyos pa rin siya. Amen. Sino naniniwala? Ako naniniwala ako. God without man is still God. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay self-sufficient. Ano ibig sabihin ng self-sufficient? Hindi niya kailangan ng iba para mabuhay. Siya lang, kaya niya nang mabuhay mag-isa. Diyos siya eh. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Kung meron man, kung meron man siyang pangangailangan, hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Diyos siya eh. Kaya God without man is still God. Buhay na buhay pa rin ang Diyos. Hindi niya kailangan ng iba. Pero sa kabilang banda, but man without God is nothing. Kapag ang tao na walang Diyos sa buhay niya, siya'y wala, kawalan, walang saysay. Alam niyo mga kapatid kung bakit man without God is nothing? Dahil ang lahat ng pangangailangan natin nasa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, amen, ang taong walang Panginoon, walang kinikilalang Panginoon, walang Diyos sa buhay niya, naniniwala ko na mahihirapan siyang mag-survive sa buhay na ito. Man without God is nothing. Hindi ko yung lagi nakakalimutan, Lord, kung wala ka, wala akong magagawa. Amen. I am nothing. Amen? Alam niyo mga kapatid, totoo yun. Pansinin niyo ito. Sa oras na ito, tanggalin ng Panginoon yung hangin. Patay tayong lahat. Amen. Gusto niyo? Tawagin natin, Lord. Kikita yung mga punerari. Tama, di ba? Alisin ng Diyos ang hangin. Kaya mga kapatid, totoo ngayong umaga, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Bawat pagising, Lord, nakakahinga ako. At yung hangin na ito, sa'yo to. Amen po ba? Mga kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo ang Panginoon. Kaya lagi mong isali ang Panginoon sa buhay mo. Lagi mong unahin ang Panginoon sa buhay mo. Lagi mong kilalanin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kapag tayo ay dumadaan sa mga hindi magandang pangyayari, hindi yan parusa. Yan ay pag-ibig ng Panginoon. Binasa natin kayo. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na mahihirapan ka kapag lumalayo ka sa Kanya. Kaya kapag tinatawag ka niya, mahal ka ng Panginoon.
Anak, hindi mo kaya pag wala ako. Ako ang pinakakailangan mo. Kaya hindi yung parusa kapag yung para bang hindi magaganda yung mga nangyari, hindi po yung parusa. May tinuturo lang ang Panginoon. Amen. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, pansinin nyo ito. Kapag niyayanig ka na ng Panginoon, pero ayaw mo pa rin magpakumbaba, ayaw mo pa rin lumapit sa Diyos, ang tigas na ng puso mo. At mag-ingat ka. Amen? Baka mas hindi mo kayanin yung mga ibibigay ng Panginoon na matitinding problema. Paminsan kasi meron ng madaling paraan, pero pinipili natin yung mas mahirap na paraan. Merong easy way, merong hard way. Ano ibig sabihin nun? Hard way na pagtuturo ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ngayong umaga, ang taong pinagpapala ng Panginoon ay ang taong ang Panginoon ang lahat sa kanyang buhay. Amen. Panguling verse po ito, napakaganda. Amen. Psalms chapter 16 verses 5 to 11, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob nyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahangahangang tunay. Para akong tumutula, ano? Actually, ganun naman ang song talaga eh. Amen. Poem and songs. Amen? Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay nyo sa akin. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabi, pinaaalalahanan ako ng aking budi, Panginoon, palagi ko kayong iniisip. Dapat yun lagi, ano? Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Amen. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Sapagkat hindi nyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi nyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat nyong lingkod. Verse 11, itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at piling nyo, at sa piling nyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. E di ba natin palakpakan ng Panginoon? Ganda ng verse. Ang ganda ng verse. Amen. Hallelujah. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Eto, wala. Ito, meron ba to? Julie, baka meron ba next? Pa-flash nga. If God is all you have, then you have all you need. Amen po ba? Amen. If God is all you have, then God is all, then you have all you need. Kapag ang meron ka ay ang Diyos, o sabihin natin ang Diyos lang, pero totoo, lahat ng kailangan mo, nasa iyo na rin, dahil nasa iyo ang Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, pwede mong i-share ito sa ibang mga kasama mo sa bahay. Amen. Mag-iwan lang ako ng mga tanong. Una, kailangan pa ba na yanigin ng Diyos ang buhay natin bago tayo magising sa katotohanan na kung wala ang Panginoon ay walang saysay ang buhay? Pangalawa, kailangan pa bang dumaan tayo sa mga kagipitan bago natin makilala ang Panginoon? Pangatlo, kailangan pa bang maranasan natin ang bingit ng kamatayan bago tayo magseryoso sa Panginoon? Ang apat, kailangan pa bang maalis tayo sa maganda nating kalagayan bago tayo lumapit sa Panginoon? Sunod, kailangan pa bang gumulo ang buhay natin bago tayo tumawag sa Panginoon? Sunod, kailangan pa bang malunod tayo sa dami ng problema bago tayo magpakumbaba sa Panginoon? Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ngayon natin siya lapitan, ngayon natin siya sambahin, ngayon natin siya paglingkuran. Acknowledge God. Purihin, pasalamatan, pangalaman ng Panginoon. At kung magsiyo kong lahat, praise God, hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Thank you Lord, thank you Jesus. Pwede mong i-share ito, lalo na sa inyong mga kakilala na alam nyo na para bang nagmamatigas, para bang ayaw magseryoso sa Panginoon, ayaw lumapit sa Panginoon, pwede nyo i-share ang pangangaral na ito sa kanila. Amen. Minsan kasi mga kapatid, nagiging no choice na ang Panginoon. Ibig sabihin na no choice, okay, ayaw mo talaga lumapit, then I will give you trouble. I will send you trouble. Amen. Para matawag ang atensyon mo, atensyon nila pabalik sa Panginoon. Ngayong umaga, ako po'y magpapakasakali, kung meron man pong first time dito, hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa iyong buhay, hindi po kami nag-aalok ng panibagong relihiyon, ng panibagong samahan. Amen. Ang meron po kami dito ay relasyon sa Panginoon. Ang tinanggap po namin ay hindi po sekta, hindi po relihiyon. Ang tinanggap po namin ay si Jesus Christ na namatay doon sa krus
2,000 taon nang nakalipas para bayaran ang kasalanan nating lahat. At ginawa niya yon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Siya ang aming tinanggap sa aming buhay. Dahil sabi rin ng Bible, Amen, si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang niya. Upang ang tao'y makapunta, makapasok sa buhay na walang hanggan, ang kailangan lang niya ay si Jesus Christ. Meron po ba ngayong umaga, kaysa mong tanggapin ang ating Panginoon? Amen. Kung wala po, lahat po pala tayo ngayong umaga ay mga mananampalataya. Hindi ko alam kung saan ka kinausap ng Panginoon, pero ngayong umaga mag-altar call tayo. Pwede ka pa rin lumapit sa Panginoon. Humingi ng tawad, kung meron man dapat pagsisiyan, kung meron man dapat hingi ng tawad, paminsan, amen, hallelujah, nagiging kampante tayo. Lalo na kapag maayos ang lahat, para bang hindi natin kilala ang Panginoon, pero ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. God is still, we truly need. Habang tayo po'y umaawit, amen, ngayong umaga, hindi natin redeemed by the blood. Yes, thank you Lord. Panginoon, speak to each one of us. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami na kahit maayos ang aming kalagayan, nasa kapayapaan, tila ba walang gulo, tila ba walang pahirap, tila ba walang problema. Pero Panginoon, dapat ka pa rin namin alalahanin, dapat ka pa rin namin kilalanin, dapat ka pa rin namin pasalamatan, dapat ka pa rin namin pagtiwalaan, Panginoon. Thank you, Lord. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free, I found life there in the flood. Not the same, not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved, I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the... Tayo pimaksita tayong lahat, sabay-sabay nating awitin. Now I have the living water from the well that water and dry. All the pangs of life have been satisfied by the precious blood of Christ. Not the same, not the same. I changed, redeemed by the blood of the Lamb. Thank you, Lord. By His grace I am saved, I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. When it's time to cross the river, I will shine in glorious light. When He calls me home, I fall at His throne and forever worship Christ. Then forever worship Christ. I forever worship Christ. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By
Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa para sa amin. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba sa umagang ito. Dakila ka, O Diyos, tunay nga na ikaw ang aming kailangan. Praise God, praise God, praise God. Worthy, worthy, worthy to be praised. Dakila ka, O Diyos, aming amang banal. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. May umaga, mga kapatid, anuman, amen, ang panahon, anuman ang nangyayari, ang totoong kailangan natin ay ang Diyos pa rin. Amen. Alabas tayo sa lugar na ito, huwag mong kakalimutan yun. Mapanganib kapag nakakalimutan at isinasantabi natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Amen. Ngayong umaga, isama din natin sa panalangin. Ngayon ay meron daw kasalukuyang sunog. Amen. Sa anong barangay? San Pedro. Amen. At ipag-pray natin ang pag-iingat ng Panginoon. Tayo po yung magsiyukong lahat. Praise God. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa pangangaral ng iyong salita. Ipinapaalala mo sa amin, ipinapaunawa mo sa amin, ipinagsisiksikan mo sa amin na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw pa rin talaga, O Diyos, ang pinakakailangan namin sa aming buhay, Panginoon Diyos. Lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan ay nasa iyo. Kaya ikaw, Panginoon, ang lahat para sa amin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapala, lahat ng mabubuting bagay, lahat ng biyaya, Panginoon Diyos, na aming natatanggap mula sa iyo. Patuloy mo, O Diyos, na palakasin ang aking mga kapatid na ito, kanilang pangangatawan, ganun din, Panginoon Diyos, ang kanilang espiritual na buhay, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito. Ikaw ang Panginoon, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo sa umagang ito, Panginoon Diyos, ang kasalukuyang sunog, Panginoon, sa Barangay San Pedro. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, ang mga tao sa lugar ngayon, ang iyong proteksyon. Balutan mo ng iyong banal na dugo, Panginoon Diyos. Hallelujah, ang mga tao roon. Panginoon, makilala ka nila sa nangyayari ngayon, sa lugar na iyon. Ikaw, Panginoon, ang totoong dapat nilang lapitan. Ikaw, Panginoon, ang totoong kailangan nila. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sumigaw ng malakas na Amen! Praise God! Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po muna yung magsiyupong lahat. Pero kung nais nyo